Paano nahuhulog ang mga bituin? Sa sinaunang panahon, nagtaka ang ating mga ninuno kung ano nga ba yung mga nahuhulog na bituin mula sa kalangitan. Pinaniwalaan pa nga ng mga sinaunang Griego na kapag nag-wish o humiling sila sa isang bituing nahuhulog, maririnig sila ng kanilang mga Diyos. Pero ngayon, alam na natin na ang mga tinatawag na falling stars o shooting stars ay hindi talaga mga bituin. Ito palang nakabibighaning guhit ng liwanag ay galing sa piraso ng bato o butil ng alikabok sa space na tinatawag na meteoroid. Bumibiyahe ng sobrang bilis ang meteoroid sa kalawakan at kapag pumasok ito sa atmosphere ng Earth at bumangga sa mga air molecules, nagkakaroon ng matinding friction. Ang resulta, masusunog ang meteoroid. Lilikha ito ng liwanag at ito ang nakikita natin sa kalangitang tinatawag na meteor. May meteor na mas lubhang maliwanag kaysa iba kasing liwanag ng planetang Venus sa kalangitan. Ito ay tinatawag na fireball. Ang meteoroid ay bahagi ng mas malaking bagay sa space na nabiyak o nadurog gaya ng asteroid, kometa o maging ng buwan at ibang mga planeta. Tandaan nating ang terminong meteoroid ay naaangkop lamang habang ang piraso o butil na ito ay nasa kalawakan. Kapag nakapasok na ang meteoroid sa atmosphere ng Earth at nasunog ito, ang tawag na natin dito ay meteor. Kaya ang meteor pala talaga ang inakala ng ating mga ninuno na falling star o shooting star. Minsan, maraming meteors ang nakikita nating tila nagmumula sa isang tuldok o puok sa kalangitan. Ang pangyayaring ito na napakagandang panoorin ay tinatawag na meteor shower. Kapag ang meteoroid ay nakasurvive sa pagpasok nito sa ating atmosphere nang hindi nasunog at nakarating ito sa lupa, ang tawag na dito ay meteorite. Sa loob ng isang taon, milyon-milyong mga meteoroids ang tumatama sa atmosphere ng Earth, pero mga 6,000 lang ang tumatama sa lupa o mga 17 meteorites kada araw. At dahil mga 71% ng ating planeta ay tubig, karamihan sa mga meteorites ay bumabagsak sa mga karagatan at hindi na natatagpuan pa. Ayon sa Meteorological Bulletin Database, may mahigit 77,000 meteorites na ang natagpuan sa Earth. Karamihan ay nasa mga 128 hanggang 256 grams ang bigat at mga 4.2 hanggang 5.3 centimeters ang diameter. Ibig sabihin ay maliliit lang ang karamihan sa mga meteorites na ito. Bibihira ang malalaki. Yung 10 kilometrong asteroid na kumitil sa buhay ng mga dinosaurs mga 66 million years na ang nakararaan, sa sobrang bilis at lakas ng pagbagsak nito sa Earth ay agad-agad na nag-vaporize. Ang impact ay katumbas ng mga 100 milyong bombang inihulog sa Hiroshima, Japan. Hindi ito matatawag na meteorite dahil hindi ito nag-survive. Walang naiwang mga piraso o butil ng material sa pinagbagsakan nito. Ang pinakamalaking meteorite na natagpuan sa Earth ay ang Hoba meteorite sa Namibia, sa Africa. Ang bigat nito ay mga 60 tonelada o mga 54,000 kilograms. Ang laki nito ay mga 2.7 meters by 2.7 meters at ang taas ay mga 0.9 meters. Mahalaga ang mga meteorites dahil para silang time capsules, mga sample ng material mula sa panahon bago mabuo ang ating solar system, habang nabubuo at pagkatapos itong mabuo, dala-dala nito ang kasaysayan at parang blueprint ng kung paano nagkaroon ng mga planeta, asteroids at maaring pati kung paanong umusbong ang buhay sa solar system. Nakakita ka na ba ng falling star o meteor? Nag-wish ka ba dito at natupad ba ito? Share mo naman sa comment section. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Earl Vibes Channel, and Black Whites dahil sa pag-appreciate ninyo sa aking mga videos sa pamamagitan ng super thanks. Maraming salamat din sa iyo na nanood at nakarating hanggang sa bahaging ito ng video. Sana ay may natutunan ka. Kung okay lang, baka pwedeng pakiclick na rin ng thumbs up at baka hindi mo pa ito napanood. Marami ka ring matututunan dito.